So, sa susunod pong part ng ating worship service, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, ang ating mga ballpen sa mensahe ni Lord na dadalhin ng ating pastor, Pastor Herbert Supan. Thank you po. God bless. Good morning po. And batiin po niyo yung katabi niyo, sabihin mo sa kanya, Merry Christmas. Naningon mo siya, may regalo ka na ba sa akin? Sabihin mo sa kanya, ihanda mo na, malapit na. Ano? Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y sama-samang yumuko at manalangin. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Holy Spirit, touch everyone. Bless everyone. Let your will be done. Let your kingdom come. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa umaga pong ito ay nais kong magsalita sa paksang No Turning Back. Ano po ang title ng ating message? No Turning Back. 100% commitment to follow Jesus Christ. Binasa po kanina ni Brother Bong yung ating mga scriptural basis. Babasahin ko po uli, this time hanggang verse 27. Matthew chapter 16 verses 24 to 27. Then Jesus said to his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever will save his life shall lose it, and whoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange of his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels. And then he shall reward every man according to his works. Alam po ba nyo, yung binasa natin ay inulit din pong sinabi sa Mark chapter 8 verses 34 hanggang 37. At hindi lamang po sa Mark inulit din po sa Luke chapter 9 verses 23 to 25. Ganun po kaimportante yung mga katotohanang napapaloob dito na ito po'y 3 beses na binanggit sa Bible. Sino na po dito yung nakasakay ng eroplano? Pagka po tayo sumasakay sa airplane, meron pong tinatawag na economy class at meron din pong first class. Yung mga estudyante, mas gusto nila yung no class. Bakit po? Anong pagkakaiba ng economy class sa first class? Sa first class, the service is different. The seat is different. Sa first class, mas masarap po yung pagkain. Pero alam po ninyo, yung first class at saka economy class, pares po silang nakasakay sa same airplane, same pilot, but different
sa experience sa first class as compared sa economy class. Bakit? Parehas na airplane. Magkaiba yung kanilang experience. Opo. Ano ba yung ipinagkaiba? Ang ipinagkaiba po, presyo. Yung price. Mas malaki po yung binabayad sa first class kesa sa economy class. Nasasabi po natin, yung gustong ma-experience yung first class, they must be willing to pay the price. Sa pagiging Kristiyano po, kahit po magkakamukha po tayong anak ng ating Panginoon, sumusunod sa Kanya, nananalangin sa Kanya, meron pong iba na ang experience nila sa pagsunod sa Panginoon habang tumatagal ay paganda na ng paganda. Habang tumatagal, mas excited sila. Habang tumatagal, on fire sila. Unstoppable sila dahil napakasarap ng kanilang experience sa pagsunod kay Jesus. Pero in reality, meron din namang mga Kristiyano na habang tumatagal ay nagsasawa sa kanilang ginagawa. Hindi na sila ganun ka-excited kagaya ng dati. What is the difference? The price they pay. Sa Matthew chapter 16 verse 24 to 27 ay itinuro yung mga katotohanan kung paano natin mararanasan yung kakaibang kagalakan, karanasan ng paglilingkod kay Jesus. Kung baga, kung gusto mong umupo at maranasan yung saya ng first class, you must be willing to pay the price. So tatanungin ko po kayo, sa pagiging Kristiyano po natin, tayo po ba'y ordinary believer o genuine disciple na willing to pay the price? Saan ka nakaupo? Nasa economy class ka ba o nasa first class ka? Tingnan po natin ang katotohanan sa Matthew chapter 16 verse 24 to 25. Sasagutin natin ang katanungan, the cost of following Jesus Christ. Tatlo pong major points ang ating titignan. Una, the choice. Pangalawa, the cost. At pangatlo, the consequences. Tingnan po natin yung the choice. Sa verse 24a. Sabi niya, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me. Kani po, pekalino ng Lord. Nilatag niya yung katotohanan doon sa mga susunod sa kanya. Ang sabi niya, if any man will follow me. The word if ay nagpapakita na pipili ako. Will I choose to follow Jesus or not? So it's my choice. Alam po nyo, yung tatlo ko pong anak, lumaki sila sa Kristiyanong tahanan. At gusto ko pong siguraduhin na sila ay pumupunta sa church at nagsiserve kay Lord, hindi dahil sa akin. Hindi dahil kailangan. At hindi sila dapat napipilitan. So sa isang family devotion namin, tinanong ko sila, ano na ba yung karanasan nyo kay Jesus? Yung panganay, nagkwento, pasado. Yung pangalawa, nagkwento,
pasado. Yung bunso, si Stephanie Joy, nung isa na, tinignan lang kami. Tapos umiyak. Sabi niya, ako, wala akong karanasan kay Lord. Sabi ko, anak, pag-pray natin. And praise God, by this time, napakarami na pong malinaw na ebidensya na yung aking bunsong anak ay nasa church, hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ang sabi doon, suriin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nababatid na si Hesu Kristo'y nasa inyo? Maliban lamang kung kayo'y hindi nagtagumpay sa pagsubok. Maganda po yung pagkakasabi sa Message translation. Ang sabi doon, test yourselves to make sure you are solid in the faith. Give yourselves regular checkups. You need first-hand evidence, not merely hearsay, that Jesus Christ is in you. Test it out. If you fail the test, do something about it. Ang gusto ko pong salita dito, you need first-hand evidence. Ikaw mismo, nakita mo, naranasan mo ang Panginoong Hesu Kristo. Do you have a first-hand experience of the presence of God in your life? Mahalaga po, sabi niya, suriin natin ang ating sarili. Ano ba talaga, kuya? Totoo ba ang relasyon mo sa Panginoon? Kung totoo ang relasyon mo sa Panginoon, anong prueba at ebidensya? Anong karanasan mo sa isang Diyos na hindi nakikita? Kahit ba sinong Poncio Pilatong humarap sa iyo at sinasabing, God does not exist, God is not love, kaya mo bang tayuan at sabihin mong, I know whom I believe and I'm persuaded that God is love, that God exists. Ako po sa biyaya ng Panginoon, madugo yung aking personal experience kay Lord. Dahil hindi po ako obedient sa panawagan niya, para ako'y mag-respond sa panawagan ng Panginoon, pinaintulutan ni Lord na makagat ako ng aso na may rabies. Dahil hindi po kaagad na-inject, kumalat yung rabies sa buong katawan ko, it's too late kahit pina-inject po ako. 3 months na po akong hindi makalabas na yon dahil po yung rabies kumalat na sa buong katawan ko. Nagmanhid na 2 kamay, 2 paa, may back pain na, mainit yung katawan. At ang sabi nila, 7 days na lang yung buhay ko, mamamatay na ako. Pero nabasa ko po yung 1 Peter 2:24, that by the stripes of Jesus were healed. Nag-pray po ako, Panginoon, kung may plano pa po kayo sa buhay ko, buhayin po niyo ako. Pag nabuhay ako, maglilingkod ako sa inyo, hindi ko na itutuloy yung kurso ko. After 7 days, buhay pa rin ako. After 7 months, buhay pa rin ako. After 7 years, buhay pa rin ako. After 10 years, buhay pa rin ako. After 20 years, buhay pa rin ako. After 25 years, buhay pa rin ako. Nung makita ko yung doktor na nag-handle sa situation ko, sabi niya, oh, ba't buhay ka pa? Ang sabi niya, Dok, ayaw mo akong mabuhay. Ang sabi niya, hindi kasi walang nabubuhay sa ganong kabaksik na rabies. Doon ko napagtanto na kahit pala gaano kabaksik ang sakit, mas mabaksik ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi bakit? Buhay pa rin ako ngayon. Na dati hindi ko na naitatayo yung mga kamay ko,
ay yung mga kamay. yung mga paa pala ito, ano po? Ngayon na, ilulundag ko pa. Woo! Praise God! Why? Because there is a God na nagmimilagro at nagpapagaling. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Dahil yung hindi na magawa ng doktor, wala na magawa ang nanay at tatay ko, wala na magawa ang gamot, wala na magawa yung mga kaibigan, si Jesus merong nagawa. Nothing is impossible with God. Pero hindi lang yon ang pinaka-prueba at ebidensya. Ang pinakamatinding prueba at ebidensya that God exists is my changed life. Praise God! Nung tanggapin si Kristo, binago niya ang aking buhay. And more than that, more than changed life, is the presence of God. Kaya nga, ang sarap pong magbabad sa presence ni Lord. Ba't tayo naririto? Dito natin na-encounter ang presence ng Panginoon. Alam po nyo, maraming mga tao ngayon na nakasentro lamang ang kanilang pananampalataya kung ano ang mapapakinabang nila sa Diyos. Ang kanilang pananampalataya hanggang sa level lamang na kung ano ang makukuha nila sa Diyos. Ang totoong pananampalataya ay hindi doon natatapos. Ang taong may totoong pananampalataya ay naghahangad na makapaglingkod sa Diyos, handang magsakripisyo alang-alang sa ikakaluwalhati ng Diyos. Ang taong may totoong pananampalataya nagagalak, hindi lamang dahil may blessing na tinanggap o dahil maganda ang kalalagayan sa buhay. Siya'y marunong magalak at magpapatuloy na naglilingkod at nagpupuri sa Diyos anuman ang kalalagayan sa buhay. Alam po nyo, maraming mga taong pupunta sa impyerno dahil nakatuon lamang ang kalang buhay kung anong makakapagpasaya sa kanilang sarili. Wala silang pakialam sa kalooban ng Diyos. Para sa kanila, kung anong masaya, kahit labag sa kautusan ng Diyos, gagawin nila. Pero ang taong nagtataglay ng totoong pananampalataya, hindi natatakot mag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo. Importanteng maintindihan natin yung historical background ng verse na ito, Matthew chapter 16. The words of Jesus spoke in this setting must be understood in their historical context. Dahil itong mga disipulong ito ay nagsimula pong maglingkod sa Panginoon, nag-share ng balita ng kingdom of God, iniwanan nila ang kanilang mga source of income. They are connected to Jesus. At this time, lahat ng mga tagasunod ni Kristo hinuhuli. Kinukulong. Pinaparusahan. Yung iba, pinapatay. So parang sa tingin nila, sinayang ba namin yung aming buhay? Yung Jesus Christ na sinunod namin, iniwanan namin lahat, ngayon, hindi lang huhulihin, papatayin. Kaya kapampangan, makanano na kaya kanini? Makanano na kaya kanini? Jesus assured that they are doing the right thing. They have chosen the best in their life. Alam po nyo, yung 12 disciples na ito, they refuse to compromise. They are not ashamed of following Jesus. They are willing to take stand for God at any cost, even if it means death. The choice to follow Jesus involves a price to pay. Being a genuine disciple of Christ is costly. May iiwanan ka alang-alang kay Kristo. Pero
Talo ka ba? Lugi ka ba kung pipiliin mong sumunod kay Kristo? Sinabi niya sa verse 26 ng Matthew chapter 16, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Anong ibibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay? Parang sinasabi niya sa mga disciples, why pay ultimate price for temporary happiness? Ba't nyo ipagpapalit ang kaluluwa nyo sa isang plakitong kaligayahan? Ganon na po ba kalalim ang pagkakilala natin kay Kristo na mas pipiliin natin siya kahit merong sakripisyo? Sa ating pagsunod kay Jesus, ano na po ang naisakripisyo natin? Ang tunay na mananampalataya kay Kristo, pag nagsasakripisyo sa kay Jesus, hindi mabigat. Ang tunay na mananampalataya kay Kristo, pag siya nagsasakripisyo, napakasaya niya sapagkat isang malaking karangalang magkaroon ng maliit na bahagi sa gawain ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi niya sa Marcos 8:38, sapagkat ang sinumang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang saling-laing ito, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niya nasa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ng mga banal na anghel. In Matthew 10:28, it's a powerful verse. Sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngutin hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sabi ni Jesus, if any man will come after me. Lahat po dito na inisip nila, seryoso sila, at nag-decide sila to follow Jesus no matter what is the cost. Magsabi ng Amen. Ang lakas ng Amen. Lord, narinig po ninyo. What is the price to pay? Tignan natin yung the cost. Sabi niya sa last part ng verse 24, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So the price to pay, ayon sa verse na ito, tatlo. Una, deny yourself. Pangalawa, take up the cross. Pangatlo, follow me. Deny yourself is choosing to fully surrender to the Holy Spirit. In Romans chapter 8 verse 13, ang sabi doon, sapagkat kung namumuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. No. Ang kausap ni Apostle Paul dito yung mga Kristiyano. So, ang ibig sabihin, ang mga Kristiyano pwedeng umiral pa rin yung old nature. Yung makasalanang nature, pwede pa rin yun ang mag-control sa buhay. Subalit ang sabi dito, kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay niyo ang gawa ng laman, kayo mabubuhay. So it is through the power of the Holy Spirit that we can deny the works of the flesh. Kaya nga malinaw na sinasabi sa Bible, grieve not the Holy Spirit. Quench not the Holy Spirit. Resist not the Holy Spirit. Nandun na tayo, iha.
ganun kahalaga na tayo nagpapakontrol sa Holy Spirit. Because it is impossible on our part to overcome the lust of the flesh, the lust of the eye. Praise God, God has given us the power of the Holy Spirit. So to deny yourself is to honor the Holy Spirit. Pangalawa, take up the cross. In Matthew chapter 10 verse 38, ang sabi niya, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Alam niyo, first time na binanggit ni Jesus sa mga disciple dito yung word na cross. At anong ibig niyang pakahulugan sa cross? He was demanding commitment from them, even unto physical death, making this call to full surrender a part of the message they were to proclaim to others. And this is the same message I am preaching to you right now. Because I know you are a genuine disciple of our Lord Jesus Christ. The call to follow Jesus is a call to die to ourselves. Meron pong dinagdag na detalye ang Luke chapter 9 verse 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily. Wala po sa Matthew chapter 16 verse 24 and 25 yung word na daily. Maganda po yung word na ito dahil po ang pagpili sa will ni Lord every day. And when you hear the word take up your cross, ito yung simpleng meaning niya. Simple meaning, biblical meaning ng take up the cross is choosing to do His will more than your will daily. Nung si Jesus Christ, bago ipako sa krus ng Kalbaryo, nananalangin siyang wag nang mangyari sa kanyang ipako siya sa krus. Pero ang sabi niya, yet, not my will, but thy will be done. At yun ang itinuturo niya. Taking the cross daily is choosing to do the will of God, not just every Sunday. Taking the cross daily is choosing to do the will of God every day. Pag gumising ka ng linggo at sinasabi ng katawan mo, huwag ka na munang magatin, matulog ka na muna, tanongin mo, Lord, ano ang will mo? Praise God. Nagawa mo yung will ni Lord kasi naririto ka. Congratulations. Amen. Pag sinasabi ng sarili mo, tadyakan mo, nakakainis na yan. Tanay mo, Lord, will po ba ninyong tadyakan ko siya? Ang sabi ni Lord, wag anak, wag daw. Ano ang gagawin ko? I-bless mo siya, anak. Ay, ang hirap naman. But not my will, but thy will be done. And we do it every day. Mahalo po. The price to pay is deny yourself, take up the cross, at panghuli, follow me. Genuine follower of Jesus Christ is not afraid to die for Jesus. Sa Revelation chapter 12 verse 11, yung mga tinawag na overcomers, ito yung isang description. Hindi sila takot na ialay ang kalang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Listen to this very carefully. Ang taong nagtataglay ng totoong pananampalataya ay hindi takot mag-alay ng buhay alang-alang kay Kristo. Kung wala kang totoong pananampalataya, hindi mo ito
magagawa. Following Jesus Christ costs us everything. Ang buhay natin, hindi na sa atin. Our will is 100% submitted to God. Daily, we must die to our old self and become new. Our main desire should be living a life that glorifies God because He deserves it. Jesus died for me, so I will live for Him. Sabihin natin, Jesus died for me, so I will live for Him. Tingnan natin yung consequences. Meron pong negative consequences at merong positive consequences. Negative consequences. Ang sabi sa Matthew 16 verse 25, "For whoever will save his life shall lose it, and whoever will lose his life for my sake shall find it." Two negative consequences according to the following verses. Number one, you will lose your life. Number two, you will be rejected by God. Pagharap natin sa Diyos, sa harapan ng maraming anghel, with all of His glory, sasabihin niya, lumayo ka sa aking harapan, hindi kita kakilala. Alam nyo, kahit hindi na ako makita at makilala ng ating presidente, ng ating gobernador, ng ating mayor, basta kilala ako ni Jesus, okay na. Yun ang aking pinaka-main goal. Na gawin kung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Positive consequences. With that, the same verse, sabi niya, the positive consequences, you will find your life. Maliligtas ka. Pangalawa, you will be accepted by God. Ang sabi sa 1 Corinthians 2:9, eyes have not seen, ears have not heard, mind had never imagined what God has prepared for those who love Him. Hindi lang ito sa langit, ha? Yung mga Kristiyanong marunong magsakripisyo, mamatay sa kanilang sarili, gawin ang kalooban ng Panginoon, hindi lang sila langit mag-enjoy. Dito pa lang sa earth, nararanasan nila ang langit. Nararanasan nila ang kingdom ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, may sacrifice. Yes, merong hard situation. But praise God, walang kasing sarap maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. In Matthew chapter 16, verse 26 and 27, ang sabi niya, "For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what a man shall give in exchange of his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works." Let me conclude sa isang kwento. Sino po dito ang nakakakilala kay Nokseng? Hindi po boxing, Nokseng. Ay, papakilala ko po siya sa inyo. About 155 years ago, a spiritual awakening swept across Wales. This revival sparked a flame in the hearts of many missionaries who journeyed to the far-flung corners of Northeast India. Dahil po sa revival sa Wales, nagsugo ang Panginoon ng mga missionaries sa Northeast India, a region known as Assam. With the mission to spread the gospel, Assam was a mosaic, hundreds of tribes, primitive in their ways, and known for their aggressive head hunting practice.
They are very hostile dahil hindi lang sila pumapatay ng tao, kundi pinupugutan yung ulo ng tao at isinasabit. Pero hindi natakot ang mga missionaries. Ventured a group of missionaries from American Baptist Mission. They carried with a message of love, peace, and hope in Jesus Christ. Pagpunta nila doon, as expected, they were met with resistance. However, one missionary managed to break through this wall of hostility, converting a man, his wife, and 2 children. The faith of this family ignited a spark that began to spread like wildfire, leading many villagers to embrace Christianity. The village chief, angered by this turn of events, so nagpatawag siya ng grand assembly. He demanded the first family, yung pamilyang na born again, kumilala kay Kristo, to convert, renounce their newfound faith, or face the ultimate punishment, which is death. Parang ganito. Andyan yung assembly, hinarap yung tatay, nanay, at 2 anak. Sabi nila, pag hindi nyo itatakwil si Jesus, papatayin kayong lahat. Yet the man, moved by the Holy Spirit, stood firm and declared, etong sabi niya, I have decided to follow Jesus. Sobrang nagalit yung leader ng tribe na ito sa man's defiance. The chief ordered his archers to execute the man's 2 children. Right there and there, pinatay yung 2 niyang anak. The chief turned to the man. Tang sabi niya, will you deny your faith? Now that you have lost your 2 children, your wife will be next. Yung 2 anak mo, patay na. Yung asawa mo, kasunod. Will you deny Jesus Christ? Or your wife will die? Ito sagot niya. But the man was resolute in his faith, responded, though no man joins me, still I will follow. Blinded by the rage, the chief ordered the execution of the man's wife. In a blink of an eye, she joined her children in death. The chief, for the last time, offered the man a last chance to deny his faith and live, staring in the face of death. And sabi niya, this is your last chance. Deny your faith o bubuhayin ka namin. The man uttered his final unforgettable words. Sabi niya, the cross before me, the world behind me, no turning back. So he was executed. Dahil sa kanyang pananampalataya. Pinatay yung 2 niyang anak, pinatay yung asawa niya, at siya rin pinatay. Hindi po tapos doon ang kwento. Pagkatapos pong napatay yung magpapamilya, emerged in the atmosphere. Death. In that sacrifice, a miracle unfolded.
The chief who was ordered the execution found himself deeply moved by man's unwavering faith. He responded, why would this man, his wife, and their children die for a man who lived in a distant continent 200 years ago? There must be a remarkable power behind their faith. And I want to experience that faith. In a moment of divine revelation, the chief declared, I too belong to Jesus Christ. His words echoed through the crowd, and the entire village, moved by the chief's confession, accepted as their Lord and Savior. Dahil sa sacrifice ng apat, hindi lang yung chief, kundi ang buong village naligtas at kumilala sa Panginoon. This tale of faith and sacrifice inspired a song that resonates Garo tribe of Assam, now Meghalaya. And some parts of Assam, India, to this day, the song based on the last words of the man named Nokseng. So si Nokseng, yung tatay na kasamang pinatay. He became an anthem of the Garo people, a testament to their enduring faith. The hymn, I have decided to follow Jesus, was created by Indian missionary Sabdu Sudar C. with a melody titled Assam from the same region. The arrangement was composed by American editor William Johnson Reynolds and included in the 1959 Assembly Song Book. Kahapon po, sa ating pong ordination, pinaawit po ito, I have decided to follow Jesus. Now is the right time to choose. Kayo na hindi pa talaga nakapag-decide to follow Jesus, choose Jesus. Sa atin po ng mga Kristiyano na matagal nang naglilingkod sa Panginoon, i-level up po natin yung level of sacrifice natin. Let us pay the price in following our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. We will sing this song. And as we sing this song, anumang panawagan ng Panginoon to offer your life today, let's do it. Hallelujah! And I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided To follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. para sa ito, Panginoon. I have decided Yes. to follow Jesus. Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sing it again softly. I have Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning without the instrument, I have decided.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. tayo pong lahat tayo muko. Ipikit ang ating mga mata. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali para magtalaga ng ating buhay sa Panginoon. In a moment of silence, atin pong pag-alabin ang ating pagsunod at paglilingkod kay Jesus. No turning back. Heavenly Father, ito po ang gusto namin. Sumunod sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po yung gusto naming buhay. Ang paglingkuran ka, ang mahalin ka namin ng buong puso, buong lakas, at buong kaisipan. Na habang may panahon pa kami, habang may lakas pa kami, iaalay namin ito sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. At kung kailangan naming magsakripisyo pa, give us the grace para maging karangalan sa amin ang maibigay ang aming buhay, a living sacrifice, holy and acceptable into your sight. Tayo po ngayon ay mananalangin ng pagtanggap kay Jesus Christ. Kayo na hindi pa nagseryoso sa pagsunod kay Jesus o hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, sumunod kayo sa panalangin ito. Sa atin naman, na mga Kristiyano, samahan po natin sila. This time, we want umupo dun sa first class seat because we will pay the price in obeying the Lord. Sabihin natin ang malakas ang panalangin ito. Sabihin natin na nanggagaling sa ating puso. At sabihin natin kay Jesus. Let us pray. Lord Jesus, naniniwala po ako, mahal na mahal mo ako. Naniniwala po ako, ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako'y iligtas. Inaamin ko po, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan po kita. Isinusuko ko ang buong buhay ko sa inyo. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat kong kasalanan at tinatanggap kita bilang aking sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Simula sa araw na ito, susunod na po ako sa inyong kagustuhan. Maraming salamat sa kapatawaran at sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin sa oras na ito. Huwag na po kayong susunod, ako na lang ang mananalangin. Sa atin pong pagdako sa banal na communion, there is miracle in Holy Communion. If you need miracle healing, this is the right time to experience the power of God. If you need deliverance, kalayaan sa takot, sa pangamba, sa kabigatan, it's time to be released and set free by the power of the blood of Jesus. Ito rin ay panahon para ma-restore ang ating fire in serving the Lord.
Panginoon, salamat po. Inaalala namin ang kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo, ang nagdala sa amin ng tagumpay, laban sa kasalanan, laban sa kaaway, at sa lahat ng gawa ng kaaway na karamdaman. In the name of Jesus, we declare the victory of the cross of Calvary. That by the stripes of Jesus, we're healed. So I pray for your healing presence. Touch my brother, touch my sister, in Jesus' mighty name. Tayo pong lahat ay kumain. Tayo pong lahat ay uminom. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Let's sing this song again. Hallelujah! I have Decided to follow Jesus. I have decided to follow Thank you for your blood. Jesus. Thank you for your blood. Decided Thank you, Holy to Spirit. follow Jesus. I declare the power of the No blood. turning I declare the power back. of the blood. No turning Sing it for the last time. I have decided Thank you, to Lord. follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Step of God. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. The Lord bless you. The Lord keeps you. The Lord makes His face shine upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And